Shutterstock Music. Okay, a pleasant good morning sa inyong lahat, no? And welcome to my virtual classroom. Okay, sa subject natin, Accounting Information System, no? Actually, Accounting in CIS, no? Ito, no? Nasa lesson 4 na tayo at ang ating ngang pag-uusapan ngayong araw ay yung relational database. Okay, so let's start. Okay, so ibigay din natin ano-ano ba yung mga mga lessons, no, na nakuha na at ating pang kukunin in the future, no? So at least para magiging guided kayo. Now, yung una, pinag-usapan natin yung overview of accounting information system. O dito, pinag-usapan natin, marami tayong mga terms na natutunan na bago, no, na related sa IT, no? Tapos yung pangalawa, yung overview of transaction processing. O dito, inintroduce na ngayon natin dito yung tatlong flow chart, no, na ating ginawa, di ba? Okay. At dito sa pangatlo, dito na binigyan din talaga yung talagang yung tatlong flow chart na yon, no? Kasi mahalaga yon dahil kasi yun talaga ang ginagawa sa actual when you document yung processes, no, related do sa accounting information system. At ngayon nga ang araw na ito, pag-uusapan natin yung relational database. Now, dito naman natin pag-uusapan yung entity flow chart, no? Okay, so at least mayroon kayong bagong matututunan. Now, ano pa yung mga susunod, no? At least aware kayo, no? Una, yung computer fraud, no? So, ito yung mga risk, no, na binabanggit ko sa inyo, no? Possible risk na dapat ma-anticipate ng mga accounting students o BSIS students, no? Kasi kayo ang maglalagay ng control para na sa ganun maiwasan yung mga ganitong risk, no? O kung yung mga computer fraud. So ipapakilala natin kung ano-anong klase ng mga computer fraud ang nangyayari, no? Okay, so pang-anim naman, computer fraud and abuse techniques, no? Okay, so ito yung mga procedures na ginagawa, no, para na sa ganun makapag sila, no, sa katuparan yung panloloko o yung fraud. Now, pang-pito, yung control and accounting information system, no? At tapos yung control for information system, number 8, no? Okay. Now, ano naman yung mga learning objectives, no, nung ating lesson 4? Una, understand the overview of database. So, kumbaga, ano ba yung function niya, no? At ano yung yung kahalagahan nito, nitong database? Now, yung pangalawa, identify and explain database system. Okay, so yan, no, rin natin, i-discuss din natin. Now, sa pangatlo, discuss what is database management system. So, merong yung dito meron talagang specific person na in charge talaga para do sa database, no? O yung nagma-manage ng database, ha? Okay, and last, explain what is data design process. Okay, so yung when it comes to sa database, no, pag nag-install ng accounting information system. Okay. Okay, simulan natin ngayon sa number 1, no, yung lesson 1. Okay. Now, kung matatandaan natin sa lesson 2 or even in lesson 3, pinakilala natin yung pinaka parang sabihin natin na general data process activity. Kumbaga yung simple 'di ba? Yung pinaka parang sabihin natin na paano ba yung accounting information system. O 'di ba, kung matatandaan natin, laging merong data input, no? Whatever information, no? O kaya data muna kasi pag information na process na, 'di ba? So whatever data na ini-input sa computer, ito ay dumadaan sa data processing. Okay, so para maging isang siyang information na magiging kapaki-pakinabang sa mga gagamit nito, no? At usually yung mga information na yan o yung mga data process na na yan ay napupunta o nalalagay sa data storage, 'di ba? So sooner or later, pwede nila yung mga na-process na data na yan, pwedeng kunin, no? Later on, no? Para sa kanilang mga magiging output, 'di ba? So whatever kung ano yung pangangailangan nung gagamit mismo ng information. O ipoproduce yun, no, ng sa data output.
At saan kukunin yung information? Galing sa data storage na pinrocess, no, coming from the data input, no? No, okay. Now, each activity of interest, the resource affected by each activity, and the people who participate in each activity. Ha? So, yung ibig sabihin lang nito sa lahat ng 'yan, yung process na 'yan, meron tayong assign na no, meron tayong mga maaring assign na person sa gagawa na 'yan, 'di ba? Sa data input. And sometimes wala naman sa mga minsan sa data processing kasi automatic na, no? Pero sa data output meron din kasi siya naman yung mag-aano ng whatever, no? Okay, sabihin na natin meron din sa data processing kasi para malaman natin kung ano talagang information ang kailangan na later on na magiging data output. Ha? Okay. Now, binanggit ko rin sa inyo last time, 'di ba? Merong mga data 'yon na for every steps, no? Doon sa data input, sa processing and output, and even the storage of data, merong mga risk, no? And even mga data na kailangan, no? So inisa-isa natin 'yan last time, 'di ba? So pero ang magiging tuon muna natin dito yung database kung saan yung mga data information ay naka-store. Now, ano ba ang definition ng database? 'Di ba? Ang database is an organized collection, no, of structured information. Structured na kasi na-process na, 'di ba? So magiging pakinabang na siya kung sakaling ito ay gagawing output. Kasi diyan kukunin. Now, or data or typically stored electronically in a computer system. Now, a database is usually controlled by Database Management System or DBMS. At usually, ang database management system ay pinamamahalaan ng database administrator. So, merong sistema, no? Okay. Now, yung database natin, ano ba yung mga typical, no? Type of data stored in database depend on application that using it. Now, nakadepende, 'di ba? Sabi nga natin, ano ba yung 'di ba, type ng business, ano ba yung mga information related do sa operation ng business, ang usually ang naka-store do sa database, no? At ano rin yung mga kailangan na mga information naman o gagamit ng information ng i-stored sa database, nakadepende rin doon. 'Di ba? Okay. Now, for example, a database for an online store might store, no? O ito, 'di ba? Kung kunyari, yung online store, like example, yung mga Lazada, 'di ba? Yung mga Shopee, which I think na familiar naman kayo, 'di ba? Ano ba yung mga karaniwang naka-store doon sa kanilang database? Siyempre, yung una, yung customer data, 'di ba? Pag nagano kayo doon, nag-login kayo o kaya nag-sign in kayo doon sa kunyari bago lang kayo doon sa Lazada, the first time you will use, no, yung Lazada or yung inyong Shopee, of course you sign in. Kasi wala naman po akong binigay, ang binigay ko lang po yung email. Now yung email ninyo ay nagko-contain ng mga ano na rin ng mga data kasi nung nag-register kayo doon sa email, inilagay ninyo yung mga information ninyo about you, 'di ba? Ngayon naging shortcut lang kasi nung binigay mo yung email mo, kasama na rin doon sa ibinigay mo yung mga important information like birthday and yung name mo, yung complete name mo. Okay. Product data, color, prices, and etc. Now, about yung product data, this is provided, no, ng mga ng mga seller, 'di ba? 'Di ba dalawa kasi like for example, ano lang 'yan, that is way, no, na magtatagpo yung buyer and seller, 'di ba? So yung mga Lazada and yung mga Shopee. Okay. Now, ito naman sa mga particularly sa group ng seller, sila naman ang nagbigay naman ng mga yan, no? Yung mga information na yan. Like for example, yung mga tinitinda nila, bigay na lang natin yung mga dresses. O nandiyan yung mga sukat, 'di ba? Prices, yung style, 'di ba? Yung color. O iba-iba yun. Iba-iba yung mga binigay nila na information na pwedeng pagpilian ng buyer later on, no? Kung sakaling they are interested in dresses, no? Okay. Another, business data, sales, inventory, and etc. Diba? Okay, ito naman sa part naman to sa part naman to ng mga seller, 'di ba? Okay, sa kanila, 'di ba, as one of the parang sabihin natin na magbibigay sa kanila ng insight
o do sa na-store nila sa data, eh ilan na lang yung inventory nila, ilan yung naging sales nila, no? Okay, so that is actually yung mga taxes paid and even taxes paid, they provide yung insight, yung information na yan. Okay, market data, competition, weather, etc. Okay, sometimes ito naman when it comes to sabihin natin yung kunyari for the last 12 months, no? Kailan yung mataas yung sales, kailan yung mababa. So they give insights, no? Kung kailan sila magtitinda talaga ng malakasan, 'di ba? Kasi minsan hindi naman perpekto lagi ang business. May mga pagkakataon na mataas yung kanilang sales, meron din mga pagkakataon na mababa. Like for example, yung nagtitinda ng kapote, o 'di ba, meron lang silang talagang sabihin natin, meron silang cycle, 'di ba? Hindi naman sila mabenta para during the summer. Pero pagdating na ng mga bandang May and June, 'di ba, na kung saan nagsisimula yung tag-ulan, ay tumataas yung kanilang benta. So therefore, they provide insight, no, kung kailan sila talaga magkakaroon ng mataas na production to anticipate yung mataas na demand para sa sales. Okay, that is market data. And even competition, 'di ba? So you compare data from other data, no? So para malaman mo, no? So they give insights, no? Now, processing of data in database, no? Okay. Now, customer data, actually ito nga yung mga kinakailangan, no? Actually dito yung naka-store do sa database. Now, paano siya pinoprocess? 'Di ba? Paano ba pinoprocess yung itong mga data nito, no? O kaya information nito na nakalagay, once na na-process, magiging information at mailalagay sa database. Now, dalawa yung dalawang klase, no? So ito yung transactional data, no? Now, ano ba yung transactional data? It is the data in your company creates during regular operation. Now, for example nito yung mga bentahan like purchases, return inventory, etc., no? Now, ito naman kung saan naka-capture sa online transaction processing system o OLTP. Okay, tandaan nyo to, no? So usually mga purchase return inventory, 'di ba? So usually sa online transaction processing system. Now, another yung when it comes to analysis naman. So it gives you insights, no? Para naman to for decision making, no? It helps your company find new insight, no? And make more accurate forecast. Now, ito naman class, hindi to yung day-to-day transaction. Kung hindi, parang they gave you graph, 'di ba? They gave you for the last sabihin natin, for the last 12 months o ito yung sales mo. So, 'di ba, nagbibigay sa iyo ng insight katulad na nga nung nabanggit ko sa inyo na kung kailan ka magbebenta ng malakas kasi it gives you insights, it gives you data. 'Di ba? O ito mababa pala ako sa ganitong buwan. So, therefore, hindi ako masyadong ng production. 'Di ba? O ito malakas, kunyari December which is Christmas, ito laging malakas to. So therefore, I need additional manpower or sabihin natin kasi dito tayo magiging maglalagay ng mas mataas na produksyon to anticipate yung demand, no? Kasi nga December. So ito naman typically stored naman in an online analytical processing o tinatawag natin na OLAP. Ha? Okay, yung mga day-to-day transaction, that is online transaction processing system. While yung insights naman na from the information, no, na naka-store do sa database, okay, typically stored in an online analytical processing system. Okay, so tandaan nyo yan. So take note, no? Okay, ayan. Now, components of database. Ano ba yung mga components niyan? So yung una, hardware. Yung mismong hardware, no? Kung saan talaga ini-store. O di ba yung hard disk, di ba? Usually. Okay, ngayon, di ba, they also store na wala na tayong mga physical na hard disk, but they store yung kanilang mga data o yung information mismo dun sa cloud, di ba? Na pinag-usapan natin sa mga previous natin. Okay, so hardware refers to the physical device that house a database, no? It includes computer, servers, hard drives, processors, and networking devices, no? So, yun yung mga components of database. Now, another yung procedure. It is a step-by-step instruction. Oh,
wherein yung information mo o yung pagpaprocess ng mga data will be stored in the database. Okay. Now, yung pangatlo, yung ating data access language, no? Okay, it refers to the programming language, no? Ibig sabihin, class, meron kasing ginagamit na ano, 'di ba? For example, tayo when we type our sabihin natin, when we type yung mga information natin, 'di ba? We use Word for Windows. O that is an application, 'di ba? O kaya sabihin natin na yung programming language kasi it's a more higher no? Na para at least na kunin o i-extract yung data and convert it na mababasa later on, no? O kaya mai-store talaga siya sa database, no? Okay, it is the programming language that you use to access, update, delete, or retrieve data in a database, no? Now, usually ang ginagamit natin dito yung SQL, no? Okay, ito yung structured query language. Actually, hindi ito SQL. SQL ang tawag natin diyan, no? SQL, that is SQL, which was originally developed in 1970s by IBM. So this is another no challenge sa inyo na dapat mapag-aralan nyo yung SQL o SQL. Mapag-aralan nyo because kailangan nyo to eh. So ito yung para ma-access ninyo talaga yung nilalaman o kaya magkaroon kayo ng how you will sabihin natin, yun nga, yung kaninang ano, yung paano i-access, i-delete, i-update yung nilalaman ng database. Okay. Now, sumunod naman yung data. O syempre hindi naman mawawala, no? Ano i-store mo dun sa database unless there is a data na ipo-process later on, no? At magiging information para i-store dun sa database. Now, dalawang klase ang data. Meron tayo, no? Yung kung babalikan natin yung ating lesson 1, may dalawang klase ng data. Structured, okay, it is a well-defined structure. It is formatted and easily searchable, no? Example includes product names, prices, and weights, no? Now, meron naman tayong tinatawag na semi-structured, no? That doesn't follow the strict format or conform to set of data model. At meron tayo yung unstructured, no? O ito naman yung mga klase ng can be easily arranged or formatted to fit the conventional data models. Like for example, nag-video ka, tapos sinave mo sa database. Video lang yun, pero para saan yun? 'Di ba? Audio and other images. Okay, nag-download ka ng mga images. Okay. Now, another yung ating tinatawag na software. O ito yung mga database software that lets you create or edit and manage files contained in your database. Now, that includes yung SQL, no? Meron din yung mga sa Microsoft, no? Meron din silang no, sabihin natin program na parang katulad no o kahilera, no? Kahilera nung nung Word, Excel, 'di ba? That will access yung database, no? Okay. Now, what are databases used for? Okay, ano ba ang kahalagahan nito? Bakit kailangan meron tayong database? Eh syempre, doon na yung una niyan, yung storage ng data, 'di ba? Okay. Now, dalawa yan no. Actually ito no. Actually apat pala no. So build applications, 'di ba? So we store data tapos later on we 'di ba parang magkaroon tayo ng application gagamitin natin from others no for others. Record business transactions, manage customer data and support business intelligence. Okay, ito yung nagpo-provide ng insight, 'di ba? Okay. So it gives you pag pinroses na. Okay, so number 2 na tayo, no? So naibigay na natin talaga parang sabihin natin yung overview, what is database, no? Okay. Okay, so database system. Now, ano natin talaga yung parang balikan natin yung napag-aralan natin sa past lessons natin. Ano ba yung basic elements of data hierarchy? 'Di ba? Now, kung babalikan natin, 'di ba, pinag-aralan lang natin what is yung bit, yung byte, 'di ba? Yun yung mga ano natin 'di ba?
Pero dito kung i-apply natin sa database, no? Okay, tapos sa isang ano na sa mayroong company, now usually ito 'yun, no? So nagsisimula do sa customer file, 'di ba? Okay, customer file, yung sales file, and inventory file. O ito yung mga data, no? Data ng customer, data ng sales, o inventory, no? Data ng inventory. Now, for each data, actually, yan ay nire-record, no? Record 1, customer, no? So, ayan, no? Now, ang ibig sabihin lang nito, class, 'di ba, sa customer file, actually they can access yung sales ng customer, ng inventory regarding do sa customer. Now, yung record naman sa customer file, iba-iba yung mga customer niyan, marami naman 'yan. Ha? Okay. So para mas ano natin, tapos and then yung field, customer number, customer name, street address, yun yung lalabas. Okay, parang ganito class, no? Sa loob ng database, binubuo ito ng mga customer file, sales file, and inventory file. Okay, ito yung mga data na pinasok. At ito yung mga data na pinrocess at na-store sa database. Now, sa under the customer file, marami tayong mga, sabihin natin, hindi lang naman iisa ang customer niyan. Kung hindi, marami. No? Now, sa customer niyan, doon sa ano nito, pwede niyang i-access, kunyari, record 1. That is the record of customer 1. No? So, specifically, doon sa record ng customer 1, meron din siyang ma-access mo ang related na sales ng customer 1 at inventory file ng customer 1. Okay. Now, doon sa ano naman ito, pag in-access mo yung customer 1 class, makikita mo dito yung mga basic information about the customer. O ito na ngayon yun, yung customer name, street address, city, field state, and code. So ito yung mga basic information na maaaring lumabas sa kanya, no? Okay. So ayan yung ano natin, ha? So ma-access niya rin. Now, a database is a set of interrelated, centrally coordinated data files, no? Are stored with a little data redundancy as possible. Okay. Kasi nga, ano to eh, kumbaga ito centralized, no? Yung database. Okay. So, yan yung ano, ganyan yung nagwo-work, no? Di ba, pag ina-access mo yung customer file, eh, tatanungin ka pa dyan kung anong kaninong customer file ang gusto mong i-access. O pag nilagay mo ngayon yung record, o kaya ito, kaya merong ganito eh. Kung nilagay mo dito kung anong kaninong customer using the code ng customer, lalabas naman doon yung mga different information. O ito yung nasa baba. Ha? Okay. Now, yung database system. Ano ba yung database, no? Okay. So, dalawa kasi yung system, no? Dito yung flat file o tinatawag natin na legacy system. Okay, 'di ba? Pinakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng legacy, no? 'Di ba? And database model, no? Okay, so hierarchical, the network, and the relational model. Okay, iisa-isahin nating ipaliwanag ang mga yan, no? Okay. Now, yung file flat approach, no? Ito yung nangyayari do sa ano, mga legacy, no? The flat file approach to data management environment, users own their data files. Like for example, class, 'di ba, kunyari department, HR, 'di ba? Meron silang sariling computer doon kung saan ini-store nila yung kanilang mga data. Yung accounting ganun din. So wala tayong centralized na database. May kanya-kanya. Yun yung ibig sabihin ng file flat approach. Exclusive ownership of data is a natural consequence of two problems. Dahil dyan, ibig sabihin dyan, ito yung mga maaaring o maging resulta ng problema. Kung may kanya-kanyang data, di ba? May kanya-kanya silang mga database. Okay. Una, problem of integration of data. Okay. Nangyayari yan, kunyari, HR, o magbigay tayo HR at saka accounting. Alam natin, ang HR, nag-hire sila ng mga tao kung sino yung magiging empleyado. So ano ang nakalagay sa kanila sa kanilang database? O 'di ba yung mga information about their employees, 'di ba? About the employees of the company. Okay. So kailangan nila 'yon, no? Para malaman nila o they can set kung ano yung mga sabihin natin, benefits, sweldo, information na katulad ng sabihin natin ilang taon na siya nagtatrabaho. So that is ano for their own, no, para mapoprocess nila yung pangangailangan na
kailangang information. Okay. How about naman yung accounting? Ang accounting, nangangailangan naman siya nung mga ano ng tao, information about ng tao. Like for example, salary, 'di ba? Kung magkano ang per month na salary o yung rate ng tao, saan naman niya gagamitin? Sa computation niya sa kanyang payroll. 'Di ba? Ang nagko-compute kasi ng payroll, 'di ba? Kung tama o ano, yung ano, yung accounting, 'di ba? Gumagawa. Okay, ngayon, ang tanong natin, naka-shared ba yung ano, yung information about employees kung magkano yung rate? Hindi. Dahil kasi meron ang HR at meron din dapat ang ano, ang accounting. Now, doon ngayon nagkakaroon na ng problema. Ano yung problema? Maaring iba ang ginamit. Kunyari, in-Excel lang niya ng HR, in-Excel niya lang, 'di ba? Iba naman ang ginamit ng accounting, hindi Excel. So magkakaroon ngayon ng problema. Kunyari, ginamit niya binigay mo yung file na yon. Kunyari, you want to share yung information about the employees at ganun din naman sa hindi magiging compatible. So therefore, there is a problem in the integration of data. Now, problem of file management to the unique needs of primary user. Dito rin magkakaroon din ng problema. Iba yung pangangailangan ng accounting, iba yung pangangailangan ng HR. So iba yung magiging format, sabihin natin, na para mag-suit doon sa pangangailangan ng HR. Iba yung parang sabihin natin yung format nung list of employees. O iba din na magiging format naman ng list of employees na galing sa accounting. At usually nagkakaroon ng problema yan, no? Ito yung parang ganito 'di ba? Punta ka dun sa HR, kunin mo yung file nila. 'Di ba? Ganun yung nangyayari. O ikaw punta ka dun sa accounting para malaman natin kung tama yung yun naman yung sa HR. So ibig sabihin nagkakaroon ng problema, 'di ba? Okay. Now, yung file approach ganito, no? Ito nga, kung specifically i-illustrate natin, abay may kanya-kanyang mga mga data yan, hard disk yan o tinatawag na database yan, 'di ba? O iba-iba din yung kanilang mga program na ginagamit, 'di ba? So may kanya-kanya sila. Pero titignan mo, isa lang yung kanilang data, 'di ba? Na naka-store dun sa iba't ibang database. O 'di ba? So, iba-iba kasi yung pangangailangan. Like for example, sales program, iba yung gusto nilang report. O ganun din sa shipping program, iba din sa billing program, 'di ba? So kaya ngayon makikita mo ngayon parang redundant, 'di ba? Isa lang naman file natin tapos ano, parang mapapag-isip ngayon, ba't hindi na lang natin pag-isahin? 'Di ba? Total isa lang naman pala yung file na ating ginagamit. So that yung file approach. Now, dito sa file plot approach, nito nagkakaroon ngayon ng data redundancy katulad nung kanina na sinasabi ko sa inyo kasi isang file lang naman nag-ookupa pa ng 3 na database, 'di ba? So nagkakaroon ngayon tayo ng problema doon sa data storage. 'Di ba? To meet the private data needs of users, organization must incur the cost of both multiple collection and multiple storage procedure. 'Di ba? Kumbaga parang sabihin na natin, isa lang naman yung file pero nag-uukupa 3 storage, 'di ba? So magiging magastos kung sakaling kunyari ganyan ng ganyan, redundant lagi yung data, mapupuno. Hihingi ngayon yung department, sir, kulang ho kami ng storage. O, 'di ba? O kaya yung isa din, hihingi rin kami ng storage, sir, kulang din kami. Pero kung titignan mo, isa lang yung file nila, 'di ba? So doon nagkakaroon, no? Isa 'yan sa magiging resulta, yung data storage. Data updating. Okay, this piece of information may be important to several users or department. Okay, such as sales, billing, credit, customer service, sales promotion, and catalog sales. When user keeps separate files, any such change must be made separately for each user. Now, ibig sabihin, kung nagkaroon ng update, yung isang empleyado, di ba, kunyari sabihin natin, ginagamit nila yung mga employees information o kung particular nga yung salary, na-promote na, yung isa nag-update. Di kailangan mag-update din yung isa.
'di ba, yung pangalawa, o mag-update din tong pangatlo para tama yung pare-parehong tama yung kanilang tinitignan, 'di ba? O, papaano kaya kung ang nangyari, eto hindi nakapag-update, mali na yung report niya. Hindi mo naman pala sinabi sa akin na meron na palang ganun. O yun, magkakasisiyan pa. 'Di ba? So isa rin 'yan sa magiging problema. Just in case nagkaroon ng update do sa isa. So kailangan mag-update din yung pangalawa at yung pangatlo. 'Di ba? Para maging tama yung kanilang reports, no? O kaya yung output nila. Okay. Now, currency of information. If update messages are not properly disseminated, then some users may not record the change, but will perform their duties and make decisions based on outdated data. Okay, so just in case lang hindi na-update. So therefore, ang mangyayari dyan, yung information na pinoprocess mo ay, di ba, hindi nga updated. And then therefore, hindi siya relevant. Di ba? Okay, so magkakaroon ka ng problema with your decision making. Kasi nga, ang ginagamit mo, outdated data, hindi na-update. Now, data updating, the user's information set is constrained by the data that he or she process and control. Okay. Now, database approach. Ito yung contrary to do sa file flat. Now, alam natin na meron tayong problema just in case we're using file flat. Now, marami pa ring mga companies ang gumagamit ng file flat, no? Because of, yung sabihin nga natin, because of yung cost. No? So, ang ginagawa na lang dyan, just in case na merong updating, they need to provide the updated version ng kanilang information and share it with another department. Maano nga lang, sige, dali mo to, ito na yung updated, dali mo to sa susunod na, sa isang department doon. O ikaw, dali mo rin to sa ganitong department. Para na sa ganun, tama. Kaya lang, minsan nagkakaproblema, di ba? Ay mamaya biglang nawala, di ba? Nawala yung hindi ko na nalagay, saan ko na nalagay yung USB. O babalik ka uli dun sa una para ulit, di ba? Now, database is a set of interrelated and centrally coordinated files. Ang word dito is centrally. So meron ka ngayong central database na to be shared nung iba't ibang department. 'Di ba? So isa na lang ang pinaglalagyan ng mga information. Unlike yung kanina na pinakita ko sa inyo, tatlo. 'Di ba? Kanya-kanya. O eto, share, share, no? Okay. Now, the database approach treats data as an organizational resource that should be used by and managed by the entire organization, not just the originating department or function. Okay, so nakashare na yung database. Okay, lahat ng kanyang information na ilalagay dun sa centralized na database. Kunyari HR, lahat ng information yun nandun sa centralized database. Accounting, doon yung information nandun din sa centralized database. Production, ganun din. Now, kung kailangan nila, kung ano yung kailangan nila sa HR, updated yung kasi pag nag-update ng HR, nandun na. Updated na automatic. Hindi yung katulad kanina, ang scenario, di ba? Pag nag-update ka, dali mo to dun sa accounting para ma-update yung records nila. Di ba? Ganun yung scenario. Dito hindi, kasi naka-connecta na sa centralized na database. Okay. So sa database approach, ito yun no? Isang database na lang, 'di ba? Katulad ng kanina, kanya-kanya. O dito, sa database, yung sales program, yung shipping program, and billing program, dadaan sa database management system, no? Okay, yung database management system ang sasala bago ilagay talaga sa database. Okay, whatever na na in-input na data ng tatlo, sales program, shipping, and billing. Okay. So, ang mahalaga lang doon is centralize siya. May iisa na lang instead of may kanya-kanya. Now, ano yung advantages of database system? Okay. So, una, data sharing. Okay. So, data sharing na lang siya kasi isa na lang nga talagang data. Database. Minimal data redundancy. Okay, 'di ba kanina pinakita ko sa inyo do sa flat file, may kanya-kanya silang design, no? Na nag-occupy ng kanya-kanilang storage, no? Okay, so it will avoid also redundancy and data inconsistency. Okay, data independence.
Letter D, data integration. 'Di ba? Yung ibig sabihin, iisa na lang nga kasi, no? And then cross-functional analysis, no? So madali ang yung ano, yung ibig sabihin, when you want sabihin natin you want to have na insight, no? Okay, kasi makukuha mo yung ano 'di ba? Naka-share na kasi yung data. So madali na ngayon makukuha ngayon yung mga sabihin natin na information from other department to create a report that will give you a meaningful insight, no? Okay. Now, relational database, no? So relational database naman dito naman, no? So ito na ngayon, ibig sabihin nito class one database is related to another database, 'di ba? Okay, so ito interconnected, no? It are organized in rows and columns in a series of tables, no? And data within this table relate to each other. Okay. So sinasabi lang natin dito is that eto maano to 'di ba? Kunyari, for example, i-try to sabihin natin to ilagay nyo sa ano nyo sa kumbaga parang ano nyo no, i-ano nyo sa isip ninyo, no? Like for example, yung Lazada, 'di ba? May sarili siyang database ng customer, meron siyang database ng different customers, no? 'Di ba doon pag pumindot ka ng ganito, kunyari sabihin natin apparel, 'di ba? Pag pumunta ka doon, lalabas doon yung lahat lang ng apparel, 'di ba? So they are interconnected, 'di ba? Tapos bumalik ka uli doon, tapos bumalik ka uli, iba naman ang kunin. O lalabas naman doon, iba rin, no? Okay. So the relational database, ganito ang ano no, yung parang sinasabi natin. Now, information from multiple tables in relational database are linked no through primary keys. So yung primary keys, and meron tayong tinatawag na foreign key. O hindi secondary, foreign key. Ha? Yeah, unique values that identify specific rows in a table. Like for example dito, yung ating unang table is about customer. O customer 1, customer 2, ayan. O, that is yung first table, that is yung primary key. Like for example, dun sa ano natin, ang primary key, kunyari sa Lazada, ang unang primary key, 'di ba, kunyari yung dresses, iba't ibang klase ang dresses. O kunyari sabihin na lang natin sa mga sapatos, Nike, 'di ba? O 'di ba merong different types of yung shoes, 'di ba? Meron tayo pang basketball shoes, may pang cross training, may pang running, 'di ba? Kunyari pinindot mo yung pang running. Okay. O dito lalabas dito no, yung foreign key, ayan, 'di ba? So lalabas diyan ngayon yung mga different na sabihin natin sapatos. O dito naman sa customer, ito naman sa illustration dito sa pinapakita ko sa inyo, about yung customer. So yung primary key niya, yung customer ID number, 'di ba? At yun yung nakalalabas doon yung yung kanyang customer name, 'di ba? Now, ano ngayon yung foreign key pag pinindot mo yung customer ID? Okay, so another table na nakalink sa kanya yung lalabas, 'di ba? Maaring related dun sa sabihin natin total invoice no nung kanyang uh, transaction, ha? So yun yung yun yung sa foreign key. Kumbaga parang may nakalink no, may nakalink na sa kanya, no? So yan, 'di ba? Kunyari binigay mo yung customer ID number 1, lalabas lang lahat yung ID number 1, no? Related to their no, sa kanilang sales, no? Okay. Now, ano yung advantage and disadvantage of relational database? Okay, yung unang advantage, yung ACID compliant. Now, yung ACID is an abbreviation for atomicity, consistency, isolation, and durability. So, guarantees transactional consistency. Di ba? If one part of the transaction fails, then the whole transaction fails, no? And the database revert to previous iteration. Kumbaga, hindi papasok yun. Di ba? Kung may mali, di ba? Okay. Now, for example, yung niyan, class, yung sabihin natin, di ba yung pinag-usapan natin, yung mga documents, no? Di ba, kunyari sa sales, di ba, pinag-usapan natin, ano ba yung mga document na yan? Di ba, sales invoice, di ba? Okay, yung sales order, sales invoice, debit memo or credit memo, debit memo, 'di ba?
o kaya yung sinasabi natin na cash collection, lahat siya may control number. Now, sometimes merong mga bagay na kung may mali, 'di ba? Dapat kasi that is recorded properly. Kung kunyari mali yung invoice number na nilagay mo, 'di ba? Para mag-ano sila kasi para magpare-parehas sila, no? Para mag-ano sila group as one, no? Okay, para sabihin natin valid yung transaction. Normalization. Now, normalization reduces data and improves data integrity because it enables you to efficiently organize your data. This reduce storage costs. Kumbaga wala tayong redundancy ng data. Ha? That is normalization. Data accuracy. The use of primary and foreign keys prevent duplicate records. Ha? Okay, this ensure high level of data accuracy compared to other types of databases. Now, reliability, relational database use SQL, no? Which is widely used and established programming language with tons of support, no? Now, high cost setting a relational database is costly, no? So ito na may disadvantage yung cost niya, no? So you'll need to purchase hardware and software that will run, no? Talaga yung sabihin natin SQL, meron kasi siyang specific computer requirements, no? Para gumana siya ng maayos. No, you also need to hire technician to set up and maintain the system, no? Which is expensive especially for small businesses. Okay, lack of scalability, no? Data in relational database is stored in rows and columns which take a lot of physical memory. Okay, performance issues. Adding more data in a relational database increase its complexity, no? Which can lead to slower response times, no? Okay, data limitation. Relational database are great for storing structured data, but they're not ideal. You need to store unstructured data like images and text. So for structured data lang siya, no? Hindi siya yung mag-store ka ng mga picture, mga images, 'di ba? Yung mga unstructured data. Ha? Okay. Now, yung mga images na yan tinatawag natin non-relational database. No, non-relational database don't have a common structure or schema. Okay, so yung schema, it is a structured framework, no? Instead, data is stored in non-tabular format. Okay. Working with data sets that aren't clearly defined, meaning they are not ordered or structured. Okay. So there are 4 types of NoSQL databases, no? Ito yung mga unstructured. Document-oriented database have flexible schema. They store data as JSON document, no? A standard text based format for storing different data types. Now, information about the object is related metadata are stored in a single document. Okay, graph, no? Ito, isa rin to, no? Hindi rin siya, unstructured siya, no? Graph databases are semantic database, no? Okay, have a graph structure, they store data nodes and display the relationship in age. This type of database offer a flexible way to store because you can keep adding new nodes or ages. Okay, key. Key value databases are one of the simplest NoSQL databases, no? They keep keys to value which can be data type like numbers, string, and complexes. Okay, object, they fetch data by retrieving the value associated with unique key. Okay, and then last yung column, no? Okay, so balik natin doon. Okay, so column databases are similar to relational databases in that they store data in tables, column, and rows. Kaya lang, hindi lang nga lang interconnected. Di ba? Okay. Okay, another advantage and disadvantages, no? Scalable, no? Okay, pag sinabi nating scalable, non-relational database are highly scalable. Instead of scaling up, you can more easily scale horizontally by adding more servers to meet your needs, no? So another yung flexible data structure, no?
Relational database limit the type of data you can store. With non-relational database, you can store a variety of data types, no? Okay, so text, email, image, video, and even audio, no? Kaya lang pagdating sa relational, that is meron lang siyang specific type, no, ng data na kanyang tatanggapin. Now, high-speed ingestion with the right setup, non-relational database are capable of ingesting large volume of data from multiple sources. Team can access and extract value from their data more quickly. Unlike do sa do sa relational, you need to have yung program nga, yung SQL, no? SQL, sumpo sa inyo. Okay, ano naman yung disadvantages? Yung standardization challenges. There isn't standard that defines their role and rules, no? Okay, for the query language also varies widely for different non-relational. No ACID compliance, no? So, yung ACID compliance ensure transactional consistency. Okay, so since there is no ACID compliance, then merong epekto ito do sa integrity ng data, 'di ba? Kasi nga maaring maging inconsistent. Rise of dark data. While non-relational database make it easy to ingest large volume of data, it can also lead to dark data. Okay, ano ba yung dark data? Unused data that companies store but fail to derive any value from. Kumbaga parang minsan ito yung mga nag-download ka ng na ginamit mo sa ganitong report mo. Pero hindi mo na nabura, naka-store lang siya doon. So kumakain lang siya ng storage. 'Di ba? Kumbaga parang nakalimutan mo ng bura pero lumiliit yung mga storage mo, no? So, kaya ngayon, ang nangyayari ngayon dito, it leads to data quality issues at the same time increased storage costs. Okay, so number 3 na tayo. Okay. So, pag-usapan naman natin ngayon, 'di ba, yung database. Okay, sabi nga natin, ito ay pinalalakad, no? O ibig sabihin, meron tong yung pag-store, 'di ba? Bago natin ma-store talaga yung data, dumadaan muna sa database management system. Okay, ano yung database management system? It is a program which acts as an interface between the database and the various application program. Okay, so ito yung parang bago mo i-store mo muna sa database. Kumbaga parang middleman siya, 'di ba? The purpose of DBMS is to provide controlled access to the database. Okay, so kumbaga parang kunyari ganito class. Okay, kunyari gumagamit ka ng program like for example Word. Okay, you're trying to access no do sa database. Okay, ngayon ang tanong doon, are you allowed or authorized to access that data? Ang magsasabi nun yung database management system. So hindi basta-basta ka makaka-access. Someone will give you some authorization. Okay. Now, ito yung database, 'di ba? So database management system. So bago muna So kumbaga parang sabihin natin yung mga users o yung app na gagamitin mo before you can access dadaan muna sa database management system. O bago ka maka-access doon sa database, Okay. Now, sino yung namamahala nito? Ang tawag natin dito ay yung database administrator. Okay, that can use DBMS to limit what users can access. Okay. 'Di ba ito ngayon yung isa sa mga kasagutan natin na sabihin natin, 'di ba sa sa mundo natin ng accounting information system, marami doon sa mga ginagawa. Like for example, from data entry hanggang financial statement. Dati, kung manually mo ginagawa, lahat 'yun ay pagdadaanan mo. Ibig sabihin gagawin mo isa-isa. And because of the use of because of the accounting information system, okay, meron na doon mga nawala na. Okay, maaring magkaroon din ng problema when it comes to separation of yung responsibility, 'di ba?
'Di ba isa 'yan sa mga internal control, 'di ba? Para masigurado natin na hindi mangyayari yung mga risk na kinakatakutan natin, no? So yung mga incompatible na na mga function ay maaaring sabihin natin na hindi no, hindi mache-check, no? So dito ngayon na play ang database management system by with the um, ng database administrator, magagawa yun kasi siya yung magdi-define kung sino lang yung pwedeng maka-access, no? So, yun yung natin. Now, role of database administrator, una, database planning, no? Okay, so included dyan yung develop organization database strategy, define the database environment, define the data requirement, no? And develop the data dictionary. So that is yung part, no, yung una, yung database planning. Now, ano yung pangalawa? Yung design naman niya. So logical database o yung schema, pag sinabi nating schema, yung simple, no, na magagamit. External users view, subschemas, and internal view of database, no, and database control. Okay, so merong na-identify na risk, ano naman yung mga corresponding control. So design, o dito kayo papasok ngayon as BISA-IS, 'di ba? So make sure yung design niya merong tayong control, 'di ba? So you will check, you will provide, 'di ba? Just in case nag-i-install ng AIS, no? Sa isang kumpanya. Now, hindi lang ang control o yung risk na na-identify natin sa input, processing, and output. Pero pagdating din sa database, meron din tayong control o titignan na risk, no, para ma-anticipate natin whatever control na mailalagay natin to anticipate yung mga risk. Okay. Operation and maintenance, no? Evaluate the database performance, no? From time to time. That is the reason why yung mga external naman na auditor, no? O kaya yung mga accountant na okay. So yun yung nila, isa namang function nila, no? Ini-evaluate nila yung yung internal control. So ini-evaluate din nila yung data performance, di ba? So reorganize database as user needs demand, review standards and procedure. Okay, so eto, no, para at least kasi 'di ba meron din tayong tinatawag na continuous improvement, 'di ba? Baka mamaya yung database very slow to access yung mga information. O 'di ba? Ang tagal bago ma-access, and that is one reason baka mamaya yung sa ginagawa natin na um, about enrollment, 'di ba? Baka isa ito sa mga problema yung performance ng database, 'di ba? Okay. So sometimes laging offline. And the reason why kung bakit offline is because there is something wrong with the database. Maaring isa rin yun. 'Di ba? So yan, ini-evaluate yan, no? So para na sa ganun magkaroon ng improvement, 'di ba? Okay, another change and growth. Plan for change and growth. Okay, after evaluation, 'di ba? So ang ginagawa mo dito is kaya ka nag-evaluate for improvement, no? So dito ngayon papasok ngayon yung pagpaplano ngayon sa pagbabago, 'di ba? Okay, nasa ganun makapag-respond, no? And even sabihin natin nagiging complicated na rin yung mga transaction. Maybe the database system may not be able to respond, no? Doon sa pagbabago. So kailangan baguhin. Now, evaluate new technology. O ito naman class, kung sakaling merong mga makabagong pamamaraan, no? Like for example, yung mga sabihin natin yung AI, application of AI. And then we also evaluate how can we integrate yung mga bagong technology to our present just in case. Okay. O kaya mamaya because of the competition, ganun din yun eh. 'Di ba? Bakit doon sa kabilang kakompetensya ang bilis-bilis nila. So therefore magkakaroon ng problema ka with the customer. 'Di ba? Mawawala sa iyo yung customer kasi lilipat doon sa kabila. So pag may mga bago, we evaluate, no? So kaya yan ang nangyayari diyan, merong mga research, no? Kung ano yung mga susunod na mga magkakaroon ng pagbabago. Ha? Okay, na next implementation na, no? Determine the access policy. Okay, ito naman nire-review, no? O ito rin kasama rin to sa inyo sa BISA-IS as an internal auditor. Sa external auditor ganun din kasi yung control, no? Kung sino lang yung may mga access.
Okay, nire-review yan kung sino-sino yung may mga access, lalo na sa mga sensitive information. Ha? Implement security controls, okay, kung merong na-determine na weakness, no, sa mga internal controls, no. Specify test procedure, okay, after evaluating controls, no, or test of control. Establish programming standards, no. Okay. Now, type of database management system model. Okay, meron tayong tinatawag na distributed, hierarchical, network, relational, and object-oriented, no? So, ito yung mga different types ng sabihin natin na kung paano ano no, kung saan ini-implement yung database management system. Okay, so papaliwanag natin to isa-isa. Una, distributed, no? Okay, paano ba yung ano, yung picture niyan, yung distributed? Now, yung distributed niyan, ibig sabihin, ang finances, meron siyang sariling database. Ang sales, meron din. Ang headquarters, meron din. Pero yung mga database na yan ay naka-shared, no? Naka-shared sa bawat isa. O, yan yung ano, yan yung distributed. So, a distributed DBMS lets you manage distributed database, no? It makes multiple database appear and function as a single database. Any changes made to one database are also made to others in the network. So, hindi walang isang database, kundi may kanya-kanya sila pero naka-share, no? Okay. Sumunod, type of database management system model. Ito naman hierarchical, no? Okay, so meron talagang parent talaga, and then meron talagang ibig sabihin natin na bawat ano no, bawat related no do sa parent na. Kunyari parang ito yung branch eh. 'Di ba? Kunyari merong parent talaga na sa main, tapos merong mga branches, and then yun no. So actually parang sinasabi dito is that yung parent, yung kanilang database ng parent, ang pwede lang maka-access ay yung level 1. 'Di ba? Now, merong database ang level 1, sarili nila. Pero ang pwede lang maka-access nun ay yung level 2. So hindi mo pwedeng maka-access ang level 2 dun sa parent na database. Ha? Okay. So hierarchical database store data in a tree-like or parent-child structure. Now, the data is stored as record or nodes which are connected through links, no? A hierarchical DBMS let you create and manage this type of database. Okay. Now, yung ano naman nito, yung network naman, syempre through the internet, 'di ba? So through the internet, you can you can access, no? Okay. So wala naman tong physical na database. Okay, another eto no, yung relational, no? Yung relational naman actually kung kunyari yung ang relational kasi class, ibig sabihin kung kunyari customer 1 you're trying to access only information about the customer 1. Yun lang, no? Any related no na information lalabas yun. Basta related lang sa customer 1. Now, kung kunyari ito yung binibigay sa inyo ay yung customer ID, then ibibigay naman dun dito yung any information about do sa order ID na yun. Kunyari ang pinasok mo, bumibili ka ng shoes, ang ginamit mong order ID 7150. Ang yun ay para sa Air Jordan, 'di ba? So, dun lalabas ngayon lahat ng klase ng Air Jordan. At kasama din dun yung mga prices, no? Okay. So, nandun na rin dun kung ano yung product ID. 'Di ba? Kasi iba yung product ID, kunyari Air Jordan 5 na o Air Jordan 23. Sabihin na natin, iba-iba eh, 'di ba? Iba-iba yung product type. Tapos iba-iba din yung product type depende sa kulay nung produkto. Pero pareho silang Air Jordan 5. So, lahat yung relational, 'di ba? Like for example, kayo kung kunyari sa Lazada o Shopee, okay, pumindot kayo, ang gusto nyong bilhin, kunyari, for example, bag. Okay. O di po kunyari, pumunta kayo doon sa bag, kinilik nyo yung bag. Lalabas ngayon doon mga different bag. Okay. Now, kunyari, nirefine nyo pa yung bag ninyo, parang pang school. Lalabas din yun mga different kinds of school. Merong leather, merong canvas. Okay, so ganun, di ba? So that is relational, no? Okay. It forms the basis for modern database system like Microsoft SQL Server, Oracle, and MySQL, no?
Okay, so another object-oriented. Okay, by means of object, no? So object-oriented, DBMS stores data in the form of object. It works with object-oriented programming language like Java, no? To store and retrieve object-oriented data. O yan naman, ha? Now, sa mga program na ginagamit natin about the database, ito yung mga sabihin natin na karaniwang ginagamit. At yung kanilang popularity, no? Okay, so iba-iba, no? Now, karaniwan diyan ay paid, no? So at saka kailangan nga talaga is pag maging ano kayo mapag-aralan ninyo. O yan, yung Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Redis, no? So yan yung ano, yun yung by means of popularity. Okay, using data warehouse for business intelligence. Okay, class, nabanggit na natin yung data warehousing at saka yung business intelligence. Data warehouse, actually, ito na yung tapos na archive na. Tapos nang gamitin. 'Di ba? Kunyari, 2025 na tayo, eh wala na yung 2024. Nasa data warehouse na yung mga data ng 2024. Okay. Now, ginagamit yung mga information na yan nasa data warehouse na yan for business intelligence. Okay. Now, ang isa nga dyan yung data mining. Like for example, you want to retrieve the sales, no? Makuha mo yung ano, makakuha ka ng trend, 'di ba? Ano yung taon na ano tayo, kumbaga parang mataas, 'di ba? O kunyari ginawa mo for the last 10 years, so 2024 hanggang 2014. O 'di ba yung mga records na yan ay nasa data warehouse na, 'di ba? So ina-access mo lang. Para saan? For insights, no, and business intelligence. Ah, okay. So another yung data mining, online analytical processing. O you try to process that will suit kung ano man yung needs mo. Now, isa-isahin natin i-define yung mga word na yan. Now, data warehouse, very large databases containing detailed summarized data for number of years, no? That are used for analysis rather than transaction processing. So, more of yung insight, no? Business intelligence, analyzing large amount of data for strategic decision making. While yung online analytical processing or yung OLAP, okay, using queries to investigate hypothesize relationship among data, no? Drill down consolidation, pivoting, time series analysis, exception report, and what if simulation. And data mining is using sophisticated statistical analysis to discover hypothesized relationship in the data. Ha? Okay. O last na tayo, ha? Okay. Okay, so data modeling. The process of defining database to faithfully represent all aspects of the organization, including interaction with the external environment. O meaning, ito yung parang magdi-design ka. And how yung data, okay, ibig sabihin natin how yung data will be, sabihin natin, di ba, yun nga di ba, isi-centralize mo ba, ganun. Di ba, kanina, meron tayong binigay kanina, di ba? Relational, di ba? Interconnected. Okay. So, yan. Now, database decision process, actually, ito na ngayon, yung data modeling. So, ito na yung pag-i-install. O, ito na yung ano nyo. Di ba? Isa dito, class, kunyari, ang visa is student. Dalawa eh. Di ba? Ang visa is student, dapat present kayo pag ini-install yung accounting system. Okay, 'di ba nung kayo ay ano during the ano ang ano niyo dito, ang inyong team no kasama yung programmer at saka yung ano yung system analyst. Now, for every paggawa niyan, yung system analysis, dapat namo-monitor ninyo. 'Di ba? Namo-monitor niyo nandiyan kayo. 'Di ba? Okay, ano yung reason kung bakit nandiyan kayo? Kasi para na sa ganun, masubaybayan ninyo kung na-implement ba yung naging recommendation nyo. Kunyari, na-identify nyo na may risk dito, then dapat meron yung control no during the ano. Now, sa system analysis, okay, consists of initial planning to determine the need and feasibility of developing a new system.
Okay, so dito magbibigay din kayo ng inyong unang inputs, no? Ano 'yun, yung process process in flow chart, 'di ba? Kumbaga ito yung ito yung gusto nilang mangyari, ito yung kailangang process. O yan. So bago nila i-program o paano nila i-implement yung accounting information system. Now, includes identifying user information needs, defining the scope of the proposed new system, and using information about the expected number of users, transaction volume to help you make preliminary decision about hardware and software requirements. So doon pa lang, 'di ba, kunyari kung ilan yung gagamit, ano yung mga kailangan na hardware, 'di ba, yung computer o yung mga gagamitin. So yun yung ma-estimate nila, no? Okay. Now, yung pangalawa, ito na yung conceptual design. Okay, so ito na nga yung paaring siguro ito na yung sa flowchart nga, no? So magbibigay kayo as an accountant. Includes developing different schemas for a new system, conceptual, external and internal level, no? Okay, pangatlo yung physical design na. Okay, consists of translating the internal level schema into actual database structure that will be implemented in new system. Kumbaga, mula doon sa plano, mula doon sa pagpaplano, nakagawa na kayo ng mga different flowcharts, di ba? Na-identify nyo na lahat kung ano yung mga kailangan. And then ngayon, eto na ngayon, gagawin nyo na talaga in reality. Di ba? Okay. Now, this is also staged when new applications are developed. Okay, implementation and conversion. Okay, ito na yung mga dry run, di ba? Ibig sabihin, pinapagana na. Okay, so ito ba as expected ay maayos na gumagana. Okay. So testing new system and training employees on how to use it. So kasama yun yung isa sa mga pinaka-importante, 'di ba? Paano gagamitin ng empleyado? Oh. So isa 'yun sa mga training na kailangang ma-provide, no? Okay. Operation and maintenance, no? So operation and maintenance na ngayon, ito na ngayon after na yung testing period. Okay, siguro ito na yung time na niro-roll out na, no? Kumbaga talagang fully na sabihin natin i-ooperate na talaga. Okay. So and also yung maintenance from time to time baka kailangang i-update, no? Oh, this includes carefully monitoring system performance and user satisfaction to determine the need for making system enhancement and codification. Okay, bakit bumalik uli dun sa una? Okay, yan yung tinatawag natin na improvement, no? Kung sakaling merong feedback sa operation and maintenance, then go back to system analysis. 'Di ba? O kaya may mga bago, sabihin na natin, ito may bagong like for example in pandemic, 'di ba? Usually ang tinatanggap noon over the counter payment para do sa settlement kung ano man yung mga utang, 'di ba? Kaya lang nagkaroon ng ng pagbabago, bawal lumabas, 'di ba? So ano nangyari? They promote yung mga online payment. Wala diyan dito sa dito sa process. O di isasama nila. O paano nila isasama? Isasama ba kaagad? Hindi. Babalik uli sa una, yung system analysis. Kung paano isisingit yung ganong klase ng payment. 'Di ba? So hindi naman basta ilalagay na lang kaagad 'yan. So titingnan muna 'yan. Then ganun uli, babalik uli sa conceptual design, physical design, implementation and conversion bago talaga implement yung changes. So ganun din, no? Yan. O yan yung yun sa BSAE. Sa audit naman, sa mga BSA student naman, okay, alam ninyo kung no, kung paano yung procedure para alam ninyo kung saan part yung sa palagay ninyo na nagkaroon ng risk, no? Kasi evaluate nyo, magte-test of control kayo 'di ba? Okay, ito bang nito yung process nito in in every way nagkaroon ng nagkaroon talaga ng authorization, ha? Kasi may mga authorization 'yan bago nag-jump uli do sa pangalawa o pangatlo, no? Okay. Now, dito yung database mo, management system model. Okay, sa system analysis and conceptual design, yung data modeling ang nag-o-occur diyan. Okay, pero doon sa pangatlo, pang-apat, at pang-lima, ginagamit na mismo yung data model. Ha? So, role of accountant or BSA is in data modeling. Okay. Accountants
can and should participate in all stages of the database design process. Okay, particularly nga sa Visayas kung kayo ay part ng internal audit, no? So dapat nandun kayo, you should participate. Okay, kasi ano niyo babantayan niyo yung programmer, no? Kung yung bang yung bang mga yung na note ninyo na mga risk at saka yung mga control ay nailagay ng programmer, no? At nandun din yung mga restriction kung sino makaka-receive ng mga vital information. Okay, so yun dapat na yun, no, na supervise, ha? Okay. Now, in a system analysis stage, accountant both provide some of the information used to evaluate the feasibility of proposed project and participate in making that decision. In the requirement analysis naman, the design stages, accountant participate in identifying user information needs, no? O ito na yung mga kailangan na report, no? Developing the logical schemas, designing the data dictionaries, and specifying controls. Accountants with good AIS skill may participate in the coding stage. Ibig sabihin yung yung pagpo-program, 'di ba? Kung you are well skilled, 'di ba? Talagang sabihin natin, skill 'yun yung programming. Now, kung you are skilled, pwede kang mag-participate doon, no? Okay. During the implementation stage naman, accountant can help the test of the accuracy. Kunyari, di ba, bago mo namang i-roll out talaga yan o talagang fully implemented, may mga testing yan. And also, yung accountant or AIS student, AIS should participate on this activity, no? Accountants may provide the greater value to their organization by taking the responsibility for data modeling. Okay, that is your responsibility. 'Di ba? Kasi ikaw yung nagbigay ng insight kung ano yung gagawin. Program lang naman sila, yung system analyst binigyan lang ng pagpaplano kung paano gagawin yung mismong accounting information system. Eh saan galing lahat yung information na yun? Sa iyo, 'di ba? Kumbaga sila binild lang nila based do sa information yun. Ha? Okay. So you are responsible, no? Now, important tools to facilitate data modeling. Now, ito nga yung entity relationship diagramming and RHEA data model. Okay, yung entity relation diagram is a graphical technique for portraying database schema, symbolic and simplified. Now, it shows the various entity being modeled and the important relationship among them. Okay, an entity is anything about which organization want to collect and store information. Now, yung pang-apat, mahalaga. In a relational database, separate tables would be created to store information about each distinct entity. In an object-oriented database, separate classes would be created for each distinct entity. In an entity relationship program, entities are depicted as rectangles, no? Okay, in addition to their use in designing database, ER diagram can be used to document and understand existing databases or re-engineering business process. Now, para at least maano nyo, okay? Now, bago natin i-illustrate yung RHEA naman, no, data model, was developed specifically for use of designing accounting information system, no? It focuses on business semantics underlying organization value chain activity. Now, it provides guidance for identifying the entities to be included in the database structure, the relationship among the entities. Okay. Now, RHEA data models are usually depicted in the form of ER diagram. Okay, RHEA data model is so named because it classifies entities into distinct categories. Ito yung categories, yung resources. Okay, the organization acquire and uses, event, which organization engages, agent participating in these events. Okay, ano ba yung basic pattern, no? Nung RHEA. Okay. Una, every event entity must be linked to at least one resource entity. That is rule number 1. So hindi pwedeng wala, 'di ba? Dapat meron siyang at least one resource entity. Okay, yung event, no? Event, yung mangyayari, kunyari, nag-enter
may pinindot ka o in-enter ka, ano yung event, magpo-produce siya ng report, parang gano'n. Every event entity must be linked to at least one resource entity. Every event entity must be linked to at least two participating agent, no? Okay. Now, kung natin diyan, i-ano muna natin, no? Ipaliwanag natin. Yung rule number 1, every event entity must be linked at least one resource entity. Now, yung relationship that affects the quantity of resource are sometimes referred as stock flow relationship. For example, yung event, no, increase in quantity of resources. Get an event. Ibig sabihin, kunyari parang sasabihin natin dito is, paano ba magi-increase yung quantity? Nag-purchase ka. That is an event, di ba? Okay, get an event. Nag-purchase ka. Decreasing quantity resources, give event. Then nagbenta ka naman. That is yung give. Ha? Okay, do not increase nor decrease in quantity resources, commitment event. Ang tawag naman natin. Okay, like for example, nag-place lang ng order. Wala pa naman talagang specific na event kasi nag-place pa lang naman o kaya nag-inquire ng order. Wala pa namang doon, wala pang pino-purchase, wala ring sinesale, no? So there is no it will not increase or decrease. Now, organization track the effect of commitment to provide better service for planning purposes. Okay, so yan naman yun. Now, rule number 2, get event are linked together, it's what is labeled as economic duality relationship. Like for example, yung revenue cycle, sell goods or services. Okay. Ang doon, ang nakalink doon, get cash, di ba? Okay, so expenditure cycle naman, buy goods and services and pay cash. Production cycle naman, use raw materials, labor and machinery and time, get finished goods. Okay, human resource or payroll, get labor and give cash. Financing cycle, give cash and get cash. So not every relationship between two events represent a give to get economic duality. Commitment events are linked to other events to reflect sequential cause and effect relationship. Okay. Dito naman sa natin. Every event entity must be linked to at least two participating agent. Like for example, yung buy and sell, di yung customer and also yung seller and buyer. For accountability, organization need to be able to track actions of employees, no? They also need to monitor the status of commitment and exchanges with outside parties. Therefore, each event links to at least two participating agent. Okay, so for event that involves transaction with external parties, no? Internal agent is the employee, di ba? Responsible to affected resources, and external agent is the outside party of the transaction. For internal events such as transferring raw materials to production floor, meaning nangyari yung transaction within, no? The internal agent is the employee who gives up the responsibility or custody of the resources. An external agent is the one who receives it. Okay, inside the company. Okay, kung titingnan natin yung RHEA diagram, like yung inventory and sales, no? Yan, sa cash receipt, no? Okay. So, economic duality relationship, no? Okay, ito naman yung related sa sales, di ba? Ibig sabihin, always two participant, salesperson and customer. Tapos when it comes to cash receipt, dalawa din yung participating, yung customer and cashier. Now, database system and the future of accounting. Now, ito ngayon yung yung parang sabihin natin, anticipating the future, yung mga changes, no? Okay, una, database system may lead to abandonment of double entry accounting model. Okay. Katulad nga nung sa inyo, no, class, no, 'di ba, maaring siguro by means of yung napipicturean lang, then it will create entry, no? Now, database system also have potential to significantly alter the nature of external reporting. Now, because of yung sabihin natin now no longer available, no? Yung kunyari no longer available dun sa mga na
Like for example, 'di ba yung ano nga nito, yung binigay sa inyo, 'di ba, yung example, hindi na kailangan pang mag-entry ka because kina-capture na lang yung picture mismo ng transaction or receipts. Okay, significant effect of database system will be in the way of accounting information is used in decision making. Okay. Now, ano yung database ano pa yung ano natin, nagiintay natin, yung artificial intelligence or AI. Now, yung ating AI ay nasa stage pa lang nung ano no, parang sabihin natin na hindi pa siya yung ano, yung nagki-create lang siya based on our ano no, yung inputs natin, no? Okay. Pero yung sabihin natin na nakakapag-isip na siya ng sarili, ganun, nakaka-capture siya, hindi pa, no? So accounting departments overall will be trimmed down and employees left with able to focus on more strategic initiatives. Okay, like process improvement, cost control, and capitalization. Okay. So that is for artificial intelligence. Now, ano yung pwedeng mag-fuel do sa artificial intelligence? Eh, syempre, yung quantum computing, wherein napakabilis ng pag-compute. Now, kung sabihin natin, it's just it will take months and years, no? Dito, it will take only seconds or one day, no? Okay. The AI is already beginning to automate tedious tasks such as data entry. Now, automation occurring at the staff level, but it will creep up in the corporate ladder and begin to automate higher level of accounting jobs. Okay, so wag kayong matakot kasi hindi pa naman talaga ano. So sinasabi lang natin na by 2030, there will be some changes talaga, no? Okay. So I think that's all good, ano, no, class, no? And thank you nga pala sa inyong pagbibigay ng oras upang makinig sa aking lesson, no? So before I end, no, ito yung ano natin. Education is not the learning of facts, no, but the training of the mind to think. That is according to Albert Einstein. Okay. So don't forget, no? Don't forget your ano no, yung ating student reflection or lesson evaluation, no? So again, no, meron tayo sa libro, no? Meron tayong libro. Okay, so I attach it to our Google Classroom. So ito 'yan. Okay, so thank you again sa inyo and see you next